Napakatindi po mga ka-crypto ang ating balita ngayon dito mula kay Times Tabloid. Sapagkat sabi po sa title ng ating balita dito ay Black Swan Capitalist says XRP is no longer just an alternative to SWIFT and here's why. Usapan po ang isang napakahalagang update tungkol sa kinabukasan ng ating global financial system. Sa loob ng maraming taon, lagi nating naririnig sa XRP na isang alternative lamang kay SWIFT. Pero ang perspektibong ito ay unti-unti nang nagbabago. Ang analyst na si Versan Algera, siya po ang founder ng Black Swan Capitalist, ay naging bahagi ng isang mahalagang insight na nagbibigay ng bagong direksyon sa ating pag-intindi sa role ni XRP. Ayon po sa kanya, hindi na lang ito basta alternatibo. Si XRP ay nagiging isang foundational component o pundasyon ng modernong financial infrastructure. Isipin na lang ninyo mga ka-crypto, ang mundo ay mabilis na nag-a-adjust sa digital era at ang mga bangko ay naghahanap na ng mas mabilis, mas mura at mas efficient na paraan para sa paglipat ng value. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang konseptong ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging neutral, high-performance public settlement layer? At bakit ang mga institution ay nagmamadaling i-plug ang kanilang mga systems dito? Pero bago po tayo magpatuloy, ay silipin po muna natin ang daily chart timeframe dito na XRP dito sa ating trading view platform. Ang nakikita po natin dito na ang presyo ng XRP ngayon ay bumagsak at naglalaro sa 1.1085 USDT. At nakikita po natin sa ating chart dito na bumubuo po siya ng bearish candlestick at kanina lamang ay bumagsak po siya. Napakalapit dito sa ating minor support na 1.0897. Nakikita ko po sa ating indicators na bearish naman po ang ating signals na ipinapakita ng ating mga indicators, pero hindi naman po gaanong malakas yung momentum nito. Wala pong gaanong sapat na volume. Kaya sa tingin ko is magpapatuloy po siya sa pagbagsak, pero sa tingin ko ay magagawang pigilan ng ating minor support. Mataas po ang posibilidad na magagawang pigilan ng ating minor support ang pagbagsak na ito. Unless na magbiglang magugulat tayo na magkakaroon ito ng matinding momentum. Bearish momentum. At maliban po dyan ay kung meron pong lalabas na isang balita na siyang makakaapekto sa galaw ng market nitong si XRP. Pero habang tahimik pa ang ating ang mga balita or ang ating market sentiment at ganito lang yung kapag nananatiling ganito lang yung sitwasyon, sa tingin ko is patuloy po tayong magko-consolidate dito sa ibabaw ng ating minor support na 1.0897. Balikan na po natin ang ating balita dito. Bakit hindi na lang alternative itong si XRP kay SWIFT? Sa loob ng mahabang panahon, nakasanayan nating i-compare si XRP kay SWIFT, ang international messaging network na ginagamit ng mga bangko para sa cross-border transactions. Pero alam nyo ba na ang SWIFT ay isa lamang communication system? Ibig sabihin, nagpapadala lamang sila ng mensahe o instruction. Ang totoong paglipat ng pondo ay nangyayari po sa pamamagitan ng mga intermediary banks. Dito nagkakaroon ng delay, dagdag na bayad, at komplikasyon. Sa aking opinyon, kung titignan natin ito sa perspective ng efficiency, malinaw na kulang na ang lumang sistema. Ang SWIFT ay parang isang lumang letter system sa mundo ng email. Ang XRP Ledger naman ay nagdadala ng all-in-one solution. Hindi lang ito mensahe, ito mismo ang settlement layer. Ang punto ni Algera ay napaka-importante. Ang technology ay hindi na lang basta nagre-replicate ng serbisyo.
Ito ay isang total shift sa paraan ng paglipat ng value. Parang paglipat mula sa paggamit ng fax machine patungo sa fiber optic internet. Ang pagiging neutral ng XRP ay ang secret sauce dito. Sa isang mundo na maraming alitan ang bawat bansa, ang pagkakaroon ng isang settlement layer na walang kinikilingan ay isang napakalaking asset para sa global finance. Ngayon, ano naman ang dahilan kung bakit iniiwan na ng mga bangko ang lumang correspondent banking? Isa po sa pinakamalaking problema ng traditional banking ay ang tinatawag na nostro at saka vostro accounts. Sa modelong ito, kailangan ng mga bangko na mag-pre-fund o mag-imbak ng pera sa iba't ibang bansa para lang makapag-transact. Isipin ninyo ang laki ng capital na natutulog sa mga account na ito sa buong mundo. Imbis na gamitin ang pera para sa pagpapalago ng negosyo o pagpapautang, nakatenga lang ito para lang magsilbing buffer sa mga international payments. Kaya ito po ang aking opinion dyan. Ang transition na ito ay hindi lang optional para sa mga bangko. Ito ay nagiging necessary para sa survival ngayong taong 2026. Ang paggamit ng digital asset bilang bridge currency ay nagbabago ng laro. Kapag ginamit sa XRP, mababawasan ang kailangan na pre-funded accounts. Ito ang tinatawag nating capital efficiency. Sa halip na mag-imbak ng dolyar sa bawat bansang kailangan nilang pagpadalhan, maaari lang silang gumamit ng XRP para sa instant settlement. Kung ako ang CEO ng isang bangko, bakit ko ipapatulog ang pera ko sa mga nostro account kung pwede ko itong i-deploy sa mas productive na paraan? Ang operational expenses ay bababa ng husto. Ito ang dahilan kung bakit kahit conservative ang mga bangko, unti-unti silang napipilitan na tingnan ang blockchain integration dahil sa pressure ng kompetisyon. Ngayon ay paano naman binabago ni XRP ang global financial infrastructure? Hindi lang ito tungkol sa pagpapalit ng sistema ng pagbabayad. Ang malaking trend na nakikita natin ay ang tokenization ng mga real-world assets at ang modernization ng buong financial sector. Ang mga institution ay aktibong nag-i-explore kung paano nila magagamit ang blockchain para sa lahat ng uri ng digital asset settlement. Sa aking opinion, ang narrative na ito ay mas malaki kaysa sa nakikita natin sa ibabaw. Sa XRP ay hindi nakikipagkompetensya sa mga bangko. Ito ay nagsisilbing backbone o technology na nagpapatakbo sa kanila. Ang mga initiatives ni Ripple sa tokenization at digital currency projects ay bahagi ng mas malawak na puzzle. Kaya sa tingin ko, ang pag-emerge ni XRP bilang isang neutral settlement layer ay parang pagkakaroon ng isang universal language para sa pera. Bago ang internet, ang communication ay limitado. Nang dumating ang internet, nagkaroon tayo ng universal protocol. Sa XRP ang gumaganap sa role na yan para sa global finance. Hindi na ito usapin kung papalitan ba nito ang mga bangko, kundi kung paano nito i-upgrade, kung paano po nito a-upgradein ang operasyon nila para maging fit sa digital economy ng taong ito, 2026 at lampas pa. Ngayon, bakit naman ito ang kinabukasan ng financial settlement? Ang sabi po ni Versan Algera, sa XRP ay hindi na isang simpleng replacement lamang. Ito ay isang high performance layer. Yan, high performance public settlement layer.
na isinasama na ngayon sa next generation infrastructure. Ang mga bangko na hindi makikipagsabayan sa ganitong uri ng technology ay maiiwan sa Stone Age ng finance. Sa puntong ito, ang takeaway ko ay simple lamang. Ang pag-adapt kay XRP ay hindi na isang if, kundi when. Kapag ang mga dambuhalang institution ay nagsimula ng mag-plug sa ganitong layer, hindi na nila ito pwedeng baliktarin dahil ito na ang magiging standard. Ang speed at saka efficiency ang magiging bagong metrics ng tagumpay. Isipin ninyo mga crypto ang efficiency na ito bilang isang kalsada. Yung lumang kalsada, yan po yung correspondent banking, ay puno ng lubak, traffic at saka toll booth sa bawat kanto. Ang bagong kalsada naman, yan po ang XRP Ledger, ay isang high-speed, 10-lane superhighway. Sa tingin ninyo, dadaan ang mga, kung saan sa tingin po ninyo, saan dadaan ang modernong negosyante? Siyempre, sa mas mabilis at saka mas murang daanan. Hindi ito usapin ng kung ano ang gusto natin, kundi kung ano ang dictate or kung ano ang sinasabi ng market efficiency. Sa XRP ay nandyan na. Ready na ang technology at ang mga institution ay nagsisimula na talagang mag-integrate. Ang pagbabago ay hindi na lang paparating. Ito ay nangyayari na sa harapan natin ngayon. Sa kabuuan, ang paglipat po ni XRP mula sa pagiging alternative to SWIFT patungo sa pagiging foundational settlement layer ay ang pinakamalaking kwento dito sa finance ngayon. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapadala ng pera. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang buong global infrastructure sa ilalim ng digital age. Mula sa pagbawas ng capital requirements sa mga corresponding banks hanggang sa pagiging neutral na protocol, sa XRP ay may malinaw na position sa hinaharap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.